So yun, good morning, magandang umaga para sa ating mga kababayang OFW, lalo na sa mga TITP at SSW, yung mga tropa natin dyan. So yun, ang topic natin is residence card. Residence card. Residence card. So yun, sa loob ng 6 na taon ko dito sa Japan, ngayon lang ako naka-experience ng ganito. Yung mawalan ako ng pera. Alam niyo ba kung bakit? Pag magre-renew ka ng residence card, usually kukunin na agad sa'yo yan bago pa matapos yung the set date na yon, yung expiration. So, ibig sabihin, correct me if I'm wrong, 2 to 3 months siya pinaprocess. So, kukunin na agad siya sa'yo. Tapos, dapat bago matapos yung expiration na yon, darating na yung bago mong residence card. Ito, ganito. Dadating na yung bagong residence card. So, hindi magsasara yung bangko mo. So, ngayon ko lang nalaman guys na pag nag-expired si Saryo Kado mo dito sa Japan, si residence card, magsasara yung bangko mo at remittance. Di, kwento ko lang to Ngayon ang nangyari, 17 ang expired ng Saryo Kado ko, 11 pa lang nag-message na ako sa kanila. Buti na lang, mabait ang agency at company. So yun, nagkaroon kami ng communication, anong nangyayari na, anong update. So yun, nag-update naman sila na wala pa raw approval sa bagong residence card. So, I accept na nandun yung process na ganun yung problem. Sa akin lang, may problema ba yung pagpaprocess o ano bang nangyayari, parang ganun. Parang gusto ko lang malaman. Which is, hindi naman talaga nila sasabihin kung ano yung status na. Kung okay na, ipapadala na agad sa'yo. Ang sa akin, naging kumatiro ako kasi nagsara yung bangko ko. 17 ang expired, ngayon kakarating lang. So, ibig sabihin, 17 ng gabi, pwede ka pa mag-withdraw ng pera. Kaso, ang problema, 17, wala akong pera din yan. 24 ang sahuran kasi Friday payment. So, dumating yung time na naisip ko na hindi ako makaka-withdraw. So, nag-consult na agad ako sa company namin and syempre, mabait yung nakakausap namin sa company namin and willing siyang gumawa ng another style ng payment. Sabi niya sa akin, gusto mo ba na cash na lang yung sasahurin mo ngayong buwan? Sabi ko hindi, kasi nakakatakot. Kung cash yan, lahat yan, isang buhos lang yan, biglang mawawala, parang gano'n. Ang sa akin lang, kahit 5 lapad lang, okay na yun sa akin. Ngayon 5 lapad, kala ko naman, magiging okay siya. Pero yun nga, hindi nga umabot. Kaya giri-giri tayo ngayon, kumatiro talaga tayo ngayon. Kasi, usually ang rest day ko lang Monday, which is talagang normal na working day dito sa Japan. Kaso, yun nga, hindi nakaabot, kakarating lang nito alas 6. Dapat mag-renew dapat ako ang plano ko kung darating na maaga. Hindi. So, mag-aantay na naman tayo ng another Monday. Kaso, ang problema, yun nga, sagad na rin tayo. Kasi yung tropits natin doon, wala na rin wataks. Kasi same lang din yung process namin. Same na nag-renew kami. Yun nga, share ko lang na ganun pala yun guys, no? If ever na under process pa yung residence card nyo at meron pa kayong pera doon sa bangko ninyo, kung aabot na makakat yung date na yon, mag-withdraw na kayo ng pera ninyo or hindi kaya kausapin ninyo yung company ninyo. Then, meron kasing news ngayon, bali-balita lang ng mga senpai natin dyan, na yung bagong residence card na darating yung bagong residence card na darating ay 2 years na daw. So yun, try natin buksan to kung totoo talaga. Contract ni Idol. Kontrata ni Idol. Gwapo ni Idol. Tapos, where's the sariwado? The old one and the new one.
Ayan, ito yung old one natin. Old one, new one. Tsaka iba yung kulay niya ha. Tsaka totoo. Paano ba yan? Ayan, 2028 na. 2028 na yung expiration. So yun, ipiprecious natin ito. Dalawang dalagani! Woo! So yun, marami na pangyayari sa loob ng 2 taon. And syempre, share ko lang to. And maraming salamat nga pala sa boss natin. Lalo na sa mga boss natin dyan. And yun, salamat. Hindi ninyo kami pinabayaan, mga trabahador ninyo. Yan. Kay Sir Herota. Thank you so much. And Sir Akihiro, salamat sa pag-renew. Kahit naging hassle siguro to para sa inyo. Thank you. And syempre, ingat kayo palagi.